Hi guys! Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 12. Nakabihis na si Sarah. She is just waiting for Adrian to pick her. Napag-usapan na kasi nilang dalawa na susunduin siya nito at ihahatid pagkatapos ng party. She is wearing a red nightgown. Simple but elegant. Simpleng make-up lang din ang ipinahid ng dalaga sa mukha dahil gabi naman. Isa pa, hindi naman siya mahilig maglagay masyado ng kolorete sa mukha. Dahil kahit walang ilagay ay lilitaw pa rin ang natural niyang ganda. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga katok. Inayos niya ang sarili ng mabuti bago tinungo ang pinto. Napagbuksan niya si Bebeng. Ang ganda-ganda ng prinsesa. Magiliw nitong sabi pagkakita sa dalaga. Ikaw talaga, Ate Bebs. Wala pa ba si Adrian? Wala pa. Baka papunta na yun dito. Naku, Sarah, mukhang mas na-excite ka pang makita at makasama si Adrian kaysa kay Raf. Baka hindi mo na pala namamalayan, nafo-fall ka na sa kaibigan mo. Ate Bebs talaga, kung ano nung iniisip. Napapansin ko naman kagaya na lamang noong nagkataon na nasa butik silang dalawa. Mas nasiyahan kang kausap at kakulitan si Adrian kaysa kay Rafael. Parang na-OP. Ang sawa jowa pala. Matagal na kaming magkaibigan ni Adrian, Ate Babes. Nasanay na kami sa ganong ayos. Sabagay. Halika na. Baka nasa baba na siya. Yakag na lamang nito. At baka may makarinig pa sa mga pinag-uusapan nila. Ilang sandali ang nakalipas bago dumating si Adrian. Ayan na pala Turan ni Bebeng na kumislap ang mga mata pagkakita kay Adrian. Matamis ang ngiti ng binata. Oh, Ate Bebs, bakit hindi ka nakabihis? Hindi ka talaga sasama? Agad na tanong ni Adrian paglapit sa dalawang babae. Hindi na, kayo na lang. Tsaka pang mayaman yun, nakakahiya. Ikaw talaga, Ate Bebs. Hindi ka naman naiiba. Wika ulit ni Adrian pero hindi talaga nila napilit si Bebeng na sumama. Hay, sige na. Basta lagain mo itong baby namin ha. Bili na lang nito kay Adrian. Sige po. Maikling tugon ni Adrian. Maya-maya ay nagpaalam na ang dalawa. Thank you ha. Wika ni Adrian sa dalaga habang nulan ng sasakyan. For what? For coming with me tonight. Nakangiting sagot ni Adrian. Don't mind it. Tsaka para naman makabawi ako sa'yo. Isa pa, kailangan ko rin masanay sa mga gatherings na ganito. Sabagay, sambit ng binata. Teka nga muna. Wala ka bang balak manligaw man lang? Hindi ka pa nagkaka-girlfriend Huwag mong sabihing magpapakatandang binata ka. Napatingin si Adrian kay Sarah. Hindi nito inasahan ang tinuran ng dalaga. May nagugustuhan na rin naman ako. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Kunway seryosong sagot ni Adrian. That's great. Pero sana wag mo akong kakalimutan kapag may girlfriend ka na ha. Kung alam mo lang sana. Piping usal ni Adrian. Mapaklang ngiti ang sinagot nito sa dalaga. Pagkatapos ay katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Hindi mawari ni Sarah kung bakit tila mayroong konting kislot sa kanyang puso nang marinig ang sinabi ni Adrian na mayroon na itong nagugustuhan. Hanggang sa nakarating na sila sa event venue ay wala nang namagitang pag-uusap sa kanilang dalawa. Marami-rami na rin ang tao sa loob. Ilang saglit lamang ang nakalipas ay nagsimula na ang party. Hindi nga maikakaila na ang lahat ng mga naroon ay pawang mga kilala sa lipunan. Mararanyang damit at nagkikislapang mga gintong alahas ang nakabinbin sa katawan ng bawat nakakasalamuha nila. You must be Sarah.
Ani ng isang sopistikadang ginang nang makasalubong sila nito. Ngumiti muna si Sarah bago tumugon. Yes po. Simpleng sagot niya. You're so beautiful. Namana mo ang ganda ng mami mo, iha. Salamat po. By the way, I'm your Tita Ami, your parents' friend. Nice to see you po, Tita Ami. Same here, iha. I see you around. Saad ng babae, saka sila iniwan. Nasundan na lang nila ng tingin ang papalayong babae. Nagtuloy na rin sila sa loob. Wala siyang masyadong kakilala sa mga naroon, kaya ayaw niyang mapalayo kay Adrian. Hey, Sarah! Good to see you here! Ani ng babaeng lumapit sa kanila. Ivy? Yes, my friend. Long time no see. Napangiti siya rito. Dadalaw pa lang sana ako next day sa'yo eh. Ikakauwi ko lang galing Canada noong isang araw. Namiss kita. Hindi ko kasi masyadong nagbubukas ng social media accounts mo. Sorry, busy kasi ako. By the way, do you still remember this man beside me? Saad ni Sarah at saka tumingin kay Adrian. Of course, jowa mo palang gwapong ito. How are you doing, Adrian? Masiglang sagot ng babae. I'm doing good. How about you? Tanong naman ni Adrian saka kinamayan ang babae. Just fine. Medyo busy rin sa karir. Sagot ni Ivy matapos makipagkamay. Same here. Ivy, can you take care of Sarah for a while? Paalam ni Adrian. Yeah, sure. Babalikan kita mamaya ha. May kailangan akong kausapin. Paalam ni Adrian kay Sarah. Tumango lamang ang dalaga. Niyaya naman siya ni Ivy sa lamesa nito. Doon sila nagkwentuhan. Nawala nga lamang sa isip niya ang sasabihin dito na hindi si Adrian ang kanyang nobyo. Wait. Paano pala naging kayo ni Adrian? Anong nangyari sa inyo ni Rafael? Kaya pala ibang kasama niya when he was in Canada. Maya-maya'y wika ni Ivy. What? Are you sure? Hindi napigilang tanong ni Sarah. Yes, I met them there. And if I'm not mistaken, kasal na siya. Plano yata nilang magpakasal dito sa Pilipinas. Halos hindi na makapagsalita dahil hindi siya makapaniwala sa mga narinig mula sa kaibigan. Dinahundong ng kaba ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay naghahabulan si Tom and Jerry. Pinilit niyang maging formal. Sa loob niya ay kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi siya maaring gumawa ng eksena. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Subalit ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi dahil sa galit na unti-unting nabubuhay. Pipigilan din niya ng husto ang mga luha niya para hindi dumaloy. Are you alright? Tanong ni Ivy sa kanya maya-maya. Yeah. Kimi niyang tugon. Wait for me here. I'll go get a drink for us. Paalam ni Ivy. Tumango na lamang si Sarah. Ilang sandali ang nakalipas ay bumalik din naman ito dala ang 2 kopita na may lamang margarita. Unang tikim ni Sarah ng margarita, kaya tila kay sarap sa kanyang panlasa na dati hindi naman niya iniinom. Halos maubos niya ang isang kopita nang bumalik si Adrian. I didn't know na umiinom na pala siya ngayon. Ani Ivy habang tahimik pa rin si Sarah na nakatuon sa kawalan ang paningin. Kumunot ang noo ni Adrian dahil hindi naman talaga umiinom si Sarah. Sarah, tara na sa lamesa natin. Magsisimula na ang party. Yakag sa kanya ni Adrian. Tahimik siyang sumama rito. Nagsimula ang kasiyahan. Bumaha ng alak kasama ng malakas na tugtog. Sarah, enough. Bakit ka naglalasing? Is there something wrong?
Saway rito ni Adrian subalit hindi siya sumagot, basta panay ang tungga niya. Kada may dadaan na waiter ay kumukuha ng alak. Maya-maya ay nakaramdam siya ng panunubig. Saan ka pupunta? Tanong ng binata rito nang tumayo. Sa comfort room. Kandabulon niyang tugon. Kaya mo pa bang maglakad mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Adrian. Kaya ko pa. Hindi pa man nakaisang hagbang ay muntikan na siyang matumba. Mabuti na lamang at naging maagap ang binata at nadaluhan siya. Sasamahan na kita, okay? Saad ni Adrian. Hindi na siya tumutol. Inalalayan siya ni Adrian hanggang sa labas ng comfort room dahil hindi naman pwedeng sumama hanggang sa loob. Sa loob ng comfort room ay pinakawalan ni Sarah ang kanyang mga luha. Saksi ang mga salamin doon sa hinagpis niya. Nang bumukas ang pinto ay dali-dali siyang naghilamos. Pagkatapos ay inayos ang sarili bago lumabas. Are you alright? Did you cry? Magkasunod na tanong ni Adrian. Bumalik na tayo ron. Tanging sinabi niya at nauna nang naglakad. Habang pabalik sila ay mayroong nakaagaw ng kanilang pansin. Look, Raf, kailan mo ba balak sabihin kay Sarah ang totoo? Kailan mo ba puputulin ng tuluyan ang ugnayan ninyo? Hindi nakaligtas sa kanilang pandinig mula sa sulok ng garden. Naghihintay lamang ako ng tamang pagkakataon. Sagot ng lalaki sa kausap nito. Matagal na tayong kasal. Bakit kailangan mo pang ipagpatuloy ang relasyon ninyo? Mahal mo pa ba? Dayan, ikaw ang mahal ko. Kaya hindi ako pumayag na hindi tayo makasal nang nasa Canada tayo, hindi ba? Turan ni Rafael. Then kumalas ka na kay Sarah. Kung talagang mahal mo ako, gusto kitang masolo. Asawa mo ako. Oo na, pagkatapos nilang magpirmahan ni Daddy ng investment. Please, understand me. Konting tiis pa. Pag-iusap ng lalaki. Nahimasmasan si Sarah sa kanyang mga narinig. Kahit lasing ay malinaw ang lahat ng narinig niya. Hayop ka. Mariin niyang bigkas. Tarantado ka, Rafael. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili at sinugod na ito. Isang suntok sa panga ang tinamo nito mula kay Adrian. Napatingin sa gawin ni Sarah si Rafael. Nagkikislapang mga luha ang tumambad dito. Akmang lalapitan nito ang dalaga, subalit mabilis na tumakbo si Sarah na hindi alintanang nakainom at maaring mawalan ng balanse. Pasalamat ka na sa event tayo at ayaw kong dungisan ang pangalan ng daddy ko dahil lamang sa'yo. Mariing turan ni Adrian bago tumakbo at sinundan si Sarah. Mabilis na nakalabas ang dalaga. Wait for me here, magpapaalam lamang ako. Malapit na rin namang matapos ang party. Ani Adrian nang maabutan ang dalaga. Hindi nagsalita si Sarah. Mabilisan ang ginawa ni Adrian. Kailangan din niyang umalis na at umiwas sa gulo dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili. Dalhin mo ako sa isang lugar na maaring makapagbagaan sa loob ko. Pag-iusap ni Sarah. Isa lamang ang alam ni Adrian na maaring makapagpagaan sa loob ng dalaga, kaya doon niya dinala. Gusto kong mapag-isa. Iwan mo na ako rito. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi naman ako tanga para iwanan kang mag-isa rito sa ganitong oras. Tutol ni Adrian. Bakit bang tigas ng ulo mo ha? Iwan mo na ako rito. Hanggang kailan ka ba magtitiis at maghihintay, Adrian? Kahit hindi mo sabihin, alam kong higit pa sa isang kaibigan ang tingin mo sa akin. Ang nararamdaman mo para sa akin. Ihahatid na kita sa bahay niyo. Kargo kita, kaya hindi kita maaring pabayaan. Wika ng binata. Adrian, hindi ako manhid. Ayoko lamang masaktan ka palalo. Dahil hindi ko masusuklian ang pagmamahal mo sa akin. Dahil ano, Sarah? Dahil mahal mo si Rafael?
Ang lalaki na harap-harapan ka ng ginagago? Ang lalaking matagal ka ng niloloko? Noong nasa restaurant tayo, nakita ko sila, Sarah. Kaya tayo lumipat ng lamesa. Dahil gusto kong masiguro ang hinala ko bago ako magsalita. Hindi napigil ang turan ni Adrian. Bakit hindi mo hinayaang makita ko? Napaka-unfair mo naman. So ako pa ngayon ang unfair. Hindi ko sinabi sa'yo dahil alam ko kung ano na naman ang sasabihin mo. At sigurado akong kasinungalingan na naman ang maririnig mo mula kay Rafael. Ngayon naman siguro namulat ka na sa katotohanang hindi ka niya mahal. At kahit kailan, hindi ka niya minahal. Dahil ang investment lamang ng daddy mo ang dahilan. Kaya kanya pilit pinakikisamahan. Prangkang wika ni Adrian. Isang sampal ang dumapo sa pisngi ng binata. Mahal mo siya? Sige, bumalik ka sa kanya. Magpakatanga ka at sikmurain mong maging kabit sa mata ng mga taong nakakaalam na ng totoo at sa mga nakakakilala sa inyo. Alam mo, Sarah, kung natuturuan lang ang puso, matagal ko nang tinuruan huwag kang mahalin. Pero dahil mahal kita, nanatili akong nasa tabi mo sa mga oras na kailangan mo ako. At lagi kitang pinaglalaanan ng oras at panahon para maiparamdam ko sa'yo na mahal kita. Kahit alam kong nagmumukha na akong tanga sa kakaasa. Hindi ko hiningi sa'yo ang oras mo. Kusa mong binibigay kaya wag mong isumbat. Hindi ako nanunumbat. Nagpapakatotoo lang ako. Ngayon, kung gusto mo akong lumayo sa'yo at hindi mo na ako gustong madikit sa'yo, huwag kang mag-alala. Gagawin ko. Basta ikaliligaya mo, nakahanda akong gawin. Halika na, ihahatid na kita sa inyo. At ang gabing ito ay ang huling makikita mo ko. Hindi mo lang alam, sa bawat patak ng luha mo, sa tuwing nasasaktan ka, kung ilang beses kong nahiling na sana ako na lang. Punong-puno ng hinanakit na wika ni Adrian. Nagpatiuna ng naglakad ang binata pabalik sa kotse. Napapikit si Sarah at dinama ang hangin na nagmumula sa ibayong dagat. Wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa binata. Dahil tama naman ito. Kargo siya nito at kailangang maibalik siya nito sa kanilang bahay. Wala silang imikan habang nasa daan. Durog na durog ang puso ni Adrian. Inihatid nga lamang siya nito at nang nakapasok na sa loob ay umalis din kaagad ang binata. Umuwi na lamang din sa kanyang kondo si Adrian. Ayaw na muna niyang umuwi sa mansyon. Nais muna niyang mapag-isa at makapag-isip. Paano na ngayong nalaman na ni Sarah ang totoo? Paano na ang dalaga? Lalo pat nagdesisyon na si Adrian na umiwas na sa kanya. Abangan ang karugtong.